Sa isang tahimik na baryo ng Santa Rosa, dumating ang isang magandang dalagang nag-apply na yaya ni Joaquim. Siya si Emilia. Mahinhin, mapagkumbaba at may mabuting puso. Napamahal na sa kanya ang batang si Joaquim, anak ng mag-asawang sina Stella at Marcelo. Ngunit sa likod ng maamong mukha ni Emilia, may itinatago siyang lihim. Isa siyang aswang. Ngunit hindi siya tulad ng iba. Umalis siya sa kanyang lahi, tumalikod sa utos ng pinuno nilang si Erwana, at pinili ang mabuhay bilang normal na tao. Tuwing gabi, pilit niyang pinipigil ang kanyang pagkahalimaw at ang pagkauhaw sa dugo at laman ng tao. Kumakain siya ng hayop upang mapigilan ang kanyang gutom. Ngunit nang malaman ng grupo ni Erwana kung saan siya nagtatago, nagsimula na ang kaguluhan. Kinuha si Joaquim upang gawing alay sa ritual ng itim na buwan, isang seremonyang magpapalakas sa lahi ng mga aswang. Dahil sa pagsagip niya sa bata, nahulog si Emilia mula sa bubong, nasugatan at nahuli ng kanyang mga amo. Nang mabunyag ang kanyang tunay na katauhan, inamin niya ang buong katotohanan sa mag-asawa at humingi ng tawad. Bagamat sa simula'y gustong palayasin ni Stella at sinugod siya sa galit, pinili ni Emilia na magpakumbaba, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Joaquim. Pinakinggan siya at pinanigan ni Marcelo. Para sa bata, sabay nilang pupuntahan ang kuta ng mga aswang para iligtas si Joaquim. Ang buong akala ni Emilia ay napatay na niya si Erwana. Ngunit bumalik ito para dukutin naman ang mag-ama ng dahil sa matinding galit. Muli itong hinarap ni Emilia upang iligtas ang mag-ama. Ngunit sa paghaharap nila, bumababa ang kumpiyansa ni Emilia sa sarili dahil palaging sinasabi ni Erwana na mahina siyang aswang dahil hindi siya kumakain ng tao. Paano lalabanan ni Emilia ang babaeng aswang na kalahating segben at kalahating manananggal? Alin na magpapalakas sa kanya para magtagumpay sa laban? Ang pagiging aswang ba niya o ang pusong marunong magmalasakit at magmahal? Naritong muli ang inyong dakilang Crisanto, at ito ang kwentong tampok namin sa araw na ito. Anak, halika. Ipapakilala ko sa'yo si Emilia, ang bago mong yaya. May bago ka na namang tagapag-alaga ha, kaya please, magpapakabait ka na anak, okay? Hello Joaquim, ako si Yaya Emilia, ang bagong mag-aalaga sa'yo. Kumusta ka? Napakagwapo mo namang bata. Hello din po, ang ganda-ganda niyo naman po. Simula ngayon, si Yaya Emilia nang bahala sa'yo, Joaquim. Kapag may gusto ka o kailangan ka, tawagin mo lang siya, okay ba? Opo, Mami. O siya, Emilia, ikaw nang bahala kay Joaquim. Tulad ng sinabi ko kanina, ayoko nang tatamad-tamad. Kaya kapag tulog si Joaquim o wala naman siyang kailangan, matuto ka ring maglinis ng bahay, lalo na sa kwarto niya. Ayoko nang patamad-tamad sa loob ng pamamahay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Madam. Makakaasa po kayo na gagawin ko ng maayos ang trabaho ko. Ako na po ang bahala sa lahat habang wala po kayo ni Sir dito. Tahimik na lumabas si Stella ng silid ng bata. Ngumiti naman si Emilia kay Joaquim at nakita niyang ngumiti rin pabalik sa kanya ang bata. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito at bahagya namang umiwas si Joaquim. Ang cute-cute mo namang bata. Aray, Yaya, ang sakit po ng kuko niyo. Bakit po mahaba yan? Di ka po ba naggugupit ng kuko? Wala ka po bang nail cutter? Ay, sorry Joaquim. Sanay kasi ako sa mahabang kuko. Ayaw mo ba ng ganito? Ayaw, masakit po eh. May nail cutter po si Mami. Hiramin niyo po para makapaggupit po kayo ng kuko. Oo, sige, gagawin ko yan. Nagmerienda ka na ba? Anong gusto mong kainin? Busog pa po ako. Kayo na lang po ang kumain. Halata po kasing gutom na kayo eh. Bakit mo alam? Kasi po,
Nanggigigil po kayo sa akin eh. Hindi, busog pa ako. Malamang pinanggigigilan kita kasi ang cute-cute mong bata. Yaya, gusto ko po munang matulog. Pwede po bang lumabas ka muna? Sige, Joaquim. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka, ha? Maglilinis muna ako saglit sa ibaba. Pagkalabas ni Emilia sa kwarto ni Joaquim ay bumuga siya ng malalim na hininga. Natakam siya sa amoy ng dugo ng bata, pero alam niyang kailangan niyang pigilan yun. Pagkababa ng hagdan, agad siyang kumuha ng walis at nagsimulang maglinis. Nadatna naman siya ni Marcelo sa sala at nakita ang kanyang ginagawa. Excuse me, ikaw ba ang bagong katulong namin? Hello po, sir. Ako po si Emilia, ang bagong yaya ni Joaquim. Yaya? Bakit ka naglilinis? You should be watching over Joaquim. Siya ang dapat mong bantayan, hindi ang paglilinis. Sir, tulog naman po si Joaquim. Sabi ko, tawagin niya na lang ako kapag may kailangan siya. Mahigpit din pong bili ni Madam Stella na habang tulog si Joaquim, maglinis-linis po ako ng bahay. Ang napag-usapan namin ni Stella, mag-hire ng bagong katulong na tagalinis at isang yaya na tututo kay Joaquim. Okay lang naman po, sir. Tatapusin ko lang po ito saglit. No, bumalik ka sa kwarto ni Joaquim. Kailangan mo siyang tutukan. Lalo na't napapansin ko, minsan may kinakausap siya kahit mag-isa lang siya. Sige po, sir. Iniwan niya ang ginagawa at tahimik na umakyat sa kwarto ni Joaquim. Marahan niyang binuksan ang pinto at sumilip sa loob bago pumasok. Nakita niyang gising ang bata at nagsasalita na parang may kinakausap kahit mag-isa lang ito sa kwarto. Joaquim, sinong kausap mo? Kaibigan ko po, Yaya. Si Yuri. Yuri? Opo, lagi ko po siyang kalaro. Pumasok siya sa loob ng silid at kinausap ng masinsina ng bata. Maya-maya ay sabay silang napalingon nang bumukas ang pinto. Bumungad si Stella na istriktong nakatingin sa kanya. Nakaramdam siya ng kaba nang lumapit ang ginang sa kanila. Tapos ka na bang maglinis sa ibaba? Madam, naglilinis po ako sa ibaba kanina pero sabi ni sir kailangan ko daw pong tutukan si Joaquim. Kaya pinatigil po niya ako sa paglilinis at pinabalik dito. Siguro po tama siya dahil nakita ko po kasi na si Joaquim may kinakausap. Pero wala naman po siyang kasama dito sa kwarto. Normal yan. Wala siyang kalaro kaya nag-i-imagine yan. Hayaan mo na si Joaquim as long as okay lang siya sa kwarto niya. Pagkatapos dyan, bumaba ka para maglinis. Huwag mo kong binibigyan ng stress. Pasensya na po, madam. Nag-aalala lang po ako kay Joaquim. Ay, ewan ko sa'yo. Nakakairita ka. Agad na lumabas si Stella dahil sa inis. Huminga naman si Emilia ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Nagulat siya nang yumakap si Joaquim sa kanya mula sa likuran. Yaya, are you okay? Okay lang ako, Joaquim. Si Mami po nakakatakot siya, di ba? Ha? Natatakot ka sa Mami mo? Minsan po kapag sumisigaw na siya. Huwag ka matakot sa Mami mo. Ganun lang talaga siya kapag nag-aalala. Normal yun sa isang ina. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, nandito na lagi si Yaya para samahan ka. Pwede tayong maglaro. Pwede mo akong kausapin kahit anong oras mo gusto. Talaga po, Yaya? Oo naman. Basta pangako mo sa akin na wag mo nang kausapin si Yuri ha. Nandito lang si Yaya na pwede mong kausapin o pwede mong maging kalaro, okay? Okay po, Yaya. Anyway, may gusto ka bang kainin? Dadalan kita rito. I want cupcakes, Yaya. Saka po chocolate milk. O sige, bababa muna si Yaya ha. Hintayin mo ako dito, okay? Tumango si Joaquim at bumalik sa pagkakaupo sa kama. Agad namang lumabas si Emilia upang kumuha ng pagkain sa kusina. Pero pagkababa niya ng hagdan, nasalubong niya si Stella na nakakunot ang noo at nakatitig sa kanya. Emilia, saan ka pupunta? Kukuha lang po ako ng pagkain ni Joaquim sa kusina, madam. Pagkatapos mo dyan, maglinis ka sa veranda at sa guest room, ha? Make sure walang alikabok, ha? Pero madam, sabi po kasi ni Sir Marcelo,
dapat ko daw tutukan si Joaquim. Paulit-ulit? Kailangan mo nga bantayan si Joaquim, but that's not an excuse para hindi ka na pwedeng maglinis. Hindi na batang walang muwang si Joaquim. He can call you right away kapag may kailangan siya. Huwag mong gawing dahilan yan para makaiwas sa trabaho mo rito. Pero madam, Sundin mo ang utos ko kung gusto mo pang manatili rito. Ano nangyayari dito? Tinuturuan ko lang siyang magtrabaho ng maayos, sweetheart. sir, mawalang galang na po ha. Pero ang sabi niyo po sa akin, kailangan ko pong tutukan si Joaquim at hindi po kasama sa trabaho ko ang maglinis ng buong bahay. Yes, tama ka. So anong problema? Dapat po yata kayong mag-usap ni Madam Stella. Nagalit po kasi siya dahil parte daw po ng trabaho ko ang maglinis ng buong bahay. Pero ang sabi niyo po sa akin kanina, si Joaquim lang po ang dapat kong tutukan. Sumusunod lang naman po ako sa inyo. Sweetheart, ano ito? Di ba napag-usapan na natin? Si Joaquim lang ang responsibilidad ni Emilia. Hindi niya trabaho maglinis ng buong bahay. We can hire a housemaid for that. Kasi sweetheart, wala pa akong nakikitang applicant na qualified bilang katulong. Anong klaseng qualifications ba ang hinahanap mo? Stella naman, pagod na nga ako sa trabaho eh. Binibigyan mo pa ako ng dagdag na problema dito. I'm sorry, sweetheart. Pwede naman siguro nating dagdagan na lang ang sahod ni Emilia, di ba? No, just do what I said. Kapag may nangyaring masama kay Joaquim, malalagot kayong dalawa sa akin. Agad na tumalikod si Marcelo at umakyat sa hagdanan. Masamang tiningnan ni Stella si Emilia bago siya sumunod kay Marcelo paakyat. Dali-daling nagpunta si Emilia sa kusina para kunin ang pagkain ni Joaquim. Saka umakyat pabalik sa itaas. Joaquim, heto na ang cupcakes at chocolate milk mo. Thank you po, Yaya. Thank you din dahil tinanggap mo ko bilang yaya mo. Siyempre naman po, matagal ko na pong gusto magkaroon ng kausap at kalaro eh. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Lagi kasing walang time sina Mami at Daddy sa akin. Nagtatrabaho kasi sila para sa iyo at sa future mo, Joaquim. Sana wag ka magtampo sa kanila dahil alam kong sobrang mahal na mahal ka nila. Yes po, Yaya. O sige, maiwan muna kita dito ha. Pupunta lang ako sa kusina kasi pinagluluto ako ng hapunan. Okay po. Pagkababa ay nakita niya si Marcelong nanonood ng TV. Seryoso itong tumingin sa kanya nang makita siya, kaya't nginitian naman niya ito. Good evening po, sir. Ano po ba ang gusto niyong ulam ngayong hapunan? Ako na lang po ang magluluto. Marunong naman po ako. Huwag ka na mag-abala pa. Magpapadeliver na lang ako ng food para sa hapunan. Where's Joaquim? Nasa kwarto po siya, sir. Nagme-merienda po. Di ba nag-usap na tayo na kailangan mo siyang bantayan from time to time? Kasi po, sir. Ay, ewan ko ba kay Stella? I told her to hire a housemaid pero hanggang ngayon wala pa rin siyang nakukuha. Baka po gusto lang ni Madam na makasiguro. Kasi sa panahon ngayon, marami na pong scammer, sir. Kilala ko si Stella. Masyadong perfectionist at napakataas ng standards. I know why she chose to hire you as Joaquim's yaya. Hindi ka lang kasi maganda, mabait pa. At sa tingin ko, I can trust you. Salamat po, sir. Oo naman, makakaasa po kayo na gagawin ko na maayos ang trabaho ko. Safe po sa akin si Joaquim at kaya ko naman pong isabay sa ibang trabaho dito sa bahay ang pag-aalaga sa kanya. What's going on here? Anong pinag-uusapan nyo? Gusto kasi ni Emiliang magluto ng hapunan. Kaso wala namang pwedeng lutuin sa loob ng ref eh. Kaya nagpa-deliver na lang ako ng food, sweetheart. Yun lang pala. Ano pang ginagawa mo dyan, Emilia? Get out of my sight! Sige po, madam. Umakyat si Emilia sa hagdan pabalik sa kwarto ni Joaquim. Nadatnan niya ang bata na naglalaro. At nang makita siya nito ay niyaya siyang maglaro. Hindi naman maiwasan ni Emiliang maamoy ang mabangong dugo ni Joaquim. Napalunok na lamang siya ng laway nang makaramdam siya ng gutom. Yaya, are you okay? Oo naman. Yaya, where is your daddy and mommy? Wala na, Joaquim.
patay na ang nanay ko at ang tatay ko naman, hindi ko alam kung nasaan. Patay na? Nasa heaven na po? Oo, Joaquim. Kaya ikaw, magpapakabait ka sa mami at daddy mo ha. Huwag mo silang bigyan ng sakit ng ulo. Napakaswerte mo nga kasi nandyan sila para sa'yo. Pero parang wala po sila sa tabi ko. Wala po kasi silang time sa akin eh. Naalala mo ba yung sinabi ko? Ang mami at daddy mo kailangang mag-work para sa'yo at sa future mo. Kaya habang wala sila, ako muna ang kasama mo. Stay with me, Yaya ha. I don't want to be alone anymore. Niyakap ni Emilia si Joaquim. Pigil ang kanyang hininga dahil nababaliw siya sa amoy ng dugo ng bata. Dahil sa lakas ng kanyang pandinig, naririnig niyang tumitibok-tibok pa ang puso ng bata. Yaya, can you sleep here tonight? Ha? Dito? Yes, I don't like being alone. Please, 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 Yaya. Oo, sige na nga, Joaquim. Yay! Thank you, Yaya! Niyakap naman siya ni Joaquim ng mahigpit dahil tuwang-tuwa ang bata. Nakipaglaro siya sa bata at matapos ang ilang oras ay narinig nila ang boses ni Marcelo na tinatawag na sila para kumain ng hapunan. Yaya, amoy fried chicken. Tara po, sabay tayong kumain. Sige, halika na. Baby, how's your day? I'm good, Mommy. Joaquim, gutom ka na ba anak? Opo, Daddy. Halika nga rito, yakapin mo si Daddy. Miss ko na po kayo, Daddy. Kailan po ba ulit tayo papasyal sa mall? Anak, busy pa kami ng daddy mo sa trabaho, kaya kung may gusto kang bilhin sa mall o gusto mong pumasyal, magpasama ka na lang kay Yaya Emilia. Oo nga, Joaquim. Pwede naman kitang samahan kung gusto mo. Di ba sabi ko, nandito lang lagi si Yaya para sa'yo? Wag na po, Yaya. Okay lang naman po ako dito sa bahay. Maglaro na lang tayo. Lagi na lang kasing wala sina mami at daddy dito eh. Nagkatinginan naman ang mag-asawa nang marinig ang sinabi ng anak. Halata nila ang lungkot sa boses nito. Bigla namang nagsalita si Emilia upang ibaling ang atensyon ni Joaquim. Joaquim, lalamig na yung fried chicken mo. Kumain ka na. Sige po, Yaya. Kumain na po tayo, Daddy, Mami. Sige anak. Emilia, feel at home ha. Sumabay ka na rin kumain sa amin para maasikaso mo rin si Joaquim. Sige po, sir. Oo nga po, Yaya. Ang sarap ng fried chicken, oh. Favorite ko din po itong hotdog. Sige lang, Joaquim. Kumain ka lang dyan ng marami. Pero, Yaya, kumain ka rin ng marami para pareho tayong busog. Oo nga, Emilia. Kumain ka pa ng marami. Pansin kong konti lang ang kinakain mo eh. Halos hindi nagagalaw ang manok sa pinggan mo. Huwag ka na mahiya, okay? Opo, sir. Habang masayang kumakain ang pamilya, si Emilia ay tahimik lang na sumusubo. Pero kapag hindi nakatingin ang mag-asawa, iniluluwa niya ng palihim ang pagkain. Hindi yun ang inahanap ng kanyang tiyan, kundi sariwang laman at sariwang dugo. Yun ang pagkain niya. Pero pinipilit niyang ilihim ang gutom at manatiling kalmado sa harap ng mag-asawa. Hindi niya pwedeng ipakita kung sino siya. Yaya, busog na busog po ako, pero inaantok na rin ako. Iakyat mo na si Joaquim sa kwarto niya, Emilia. Linisan mo ang bata bago matulog, ha? Sige po, sir. Halika na, Joaquim. Maghilamos na tayo at magpalit ng pajama bago matulog. Pwede po ba ako magpakwento sa'yo, Yaya? Para mabilis akong makatulog? Oo naman. Tungkol saan ba yan, Joaquim? A story of a young boy who found this beautiful Yaya. Natawa naman si Emilia sa pagiging bibo ni Joaquim. Matapos niyang linisan at bihisan si Joaquim, pinahiga na ito ni Emilia. Tahimik silang nagkwentuhan hanggang sa makatulog ang bata. Nang sumapit ang 12:00 ng hating gabi, marahan siyang bumangon, lumabas ng silid at umakyat sa bubungan ng bahay. Sa ilalim ng bilog na buwan, dahan-dahan siyang nagpalit anyo. Lumitaw ang matatalas niyang kuko.
Mapupulang mata, malalaking tainga, matatalim na pangil, maitim na balat, at nagliliwanag na buntot ng isang segben. Nagulat naman siya nang biglang may sumigaw ng salitang aswang mula sa di kalayuan. Tumakbo si Emilia sa masukal na kagubatan sa likod ng bahay. Kinailangan niyang umiwas sa mga mata ng tao dahil sa panganib na baka mabunyag ang tunay niyang pagkatao. Nakakita naman siya ng isang baboy ramo sa gubat at agad niya itong sinugod para kainin. Nang maibsan na ang kanyang gutom, umuwi rin siya kaagad. Hindi niya napansin na madaling araw na, kaya nagulat siya nang makitang gising ang among lalaki. Kailangan ko na makapasok bago magising si Joaquim. Emilia? Sir? Anong ginagawa mo dyan? At bakit parang nakakita ka ng multo? Nagulat lang po ako, sir. Akala ko kasi tulog pa po kayo. Maaga ako nagigising sa umaga. Hindi ako pwedeng malate sa mga meetings ko, lalo na ngayong sunod-sunod ang schedule. Pero bago ako pumapasok sa trabaho, chinecheck ko muna si Joaquim. Wala man akong oras palagi sa kanya. God knows how much I love him. Halata naman pong mahal na mahal niyo si Joaquim, sir. Minsan kasi kailangan nating magsakripisyo para mabigyan ng magandang buhay ang mga mahal natin. Alam ko po na mahirap din para sa inyo na iwan si Joaquim mag-isa dito. Ang lalim nun ah. Pero tama ka, Emilia. Kung may choice nga lang sana ako syempre mas gusto kong dito na lang ako lagi nakasama ang anak ko. But my business needs me. Isa pa, kampante na ako ngayon dahil nandiyan ka naman para samahan siya. Makakaasa po kayo na hindi ko po siya pababayaan. Maraming salamat din po sa kabaitan na pinapakita niyo sa akin, sir. You're welcome, Emilia. So paano? I have to go now. Lumapit si Marcelo kay Joaquim at hinalikan ito sa noo bago lumabas ng kwarto. Napangiti naman si Emilia nang makita ang ginawa ni Marcelo. Lumapit siya kay Joaquim pagkaalis ng ama nito at hinaplos ang buhok ng bata. Naamoy na mabuti ni Emilia ang bangunan dugo ni Joaquim. Ngunit iba na ang kanyang naramdaman. Hindi gutom, kundi saya. Nagising naman si Joaquim at napatitig sa kanya. Good morning, baby boy. Good morning din po, Yaya. Galing dito ang daddy mo. Really, Yaya? What was he doing here? Chinek ka niya at hinalikan ka niya sa noo. Nagpaalam siya pero tulog ka. Akala ko hindi na ako love ni daddy Akala mo lang yun. Teka, ano bang gusto mong almusal? Sandwich with ham po, Yaya. I also want apple juice, please. O sige, paliguan muna kita tsaka kita ipagluluto, okay? Okay, Yaya. Nagtungo na silang dalawa sa banyo at pinaliguan niya si Joaquim. Pagkatapos ay agad niya itong kinuhanan ng damit sa kabinet at binihisan. Ilang minuto din bago sila nagtungo sa kusina upang magluto ng umagahan. Nakaupo lang si Joaquim dala-dala ang stuffed toy. Binuksan naman ni Emilia ang ref at kinuha ang nakitang ham, saka iniluto yun. Pagkatapos ay iginawa niya ng sandwich ang bata at inilapag sa mesa kasama ang apple juice. Kain na, baby boy. Come and join me, Yaya. Naku, busog na busog pa ako, Joaquim. Busog? Kumain ka po ba kanina, Yaya? Di ba ang aga pa po? Oo, kumain ako ng maaga, Joaquim. Gusto ko kasing paggising mo, ikaw na lang ang aasikasuhin ko. Okay, Yaya. Napalunok ng laway si Emilia nang maalala ang dugo at laman loob ng hayop na kinain niya. Pagkatapos kumain ng bata ay naglinis muna siya sa kusina. Pagkatapos ay nakipagkwentuhan at nakipaglaro siya kay Joaquim sa silid nito. Yaya, I want to be a policeman paglaki ko para babariling ko ang masasamang tao, pati na rin ang mga monsters. Monsters? Yes, Yaya. Hindi naman lahat ng monster masama, Joaquim. No, Yaya. Daddy told me monsters are bad and I need to protect myself from them. Gusto ko rin na iligtas ang mga tao when I become a policeman someday.
Ang bait mo naman, baby boy. Hindi man siya naging komportable sa sinasabi ni Joaquim sa kanya, ay nagpatuloy pa rin ang kwentuhan nila. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto. Napalingon sila sa biglang pagdating ni Marcelo. Hingal, pawis at halatang natataranta ang lalaki. Emilia, nandyan ba si Joaquim? Sir, opo, nandito kami. Bakit po? Daddy, what's wrong? Salamat at ligtas ka, anak. Sir, bakit? Anong meron? Anong nangyari? Yung kumalat dati na 3 batang nawawala sa baryo, isa sa kanila natagpuan na. Pero wala nang laman loob, Emilia. Ang sabi parang kinain daw ng halimaw. Ano po? At alam mo kung ano sinasabi ng mga tao? Aswang daw ang kumuha. At kung totoo yun, mas kailangan mong tutukan si Joaquim. Huwag kayong lalabas ng bahay ng kayong dalawa lang, ha? Napakadelikado na sa labas, Emilia. Saglit na natahimik si Emilia. May malamig na kilabot na gumapang sa batok niya. Nakaramdam siya ng takot at pag-aalala. Sigurado siyang hindi siya ang aswang na nambiktima sa mga batang yon. Halos manginig ang buo niyang katawan nang sumagi sa isip niya ang grupo ni Erwana, ang pinuno ng mga aswang na Segben. Matagal na panahon niyang pinagtaguan ng mga kalahin niyang may masamang budhi dahil labag sa kalooban niya ang pumatay ng tao. Pero dahil sa ibinalita ni Marcelo, naisip niyang naghahasik na ng kasamaan sa buong baryo ng Santa Rosa ang grupo ni Erwana. Sigurado po ba kayo dyan, sir? Sigurado ako, Emilia. Inaatake na ng mga aswang ang baryo ng Santa Rosa. Daddy, anong aswang? Wala yun, baby boy. May nagkakagulo lang sa baryo pero ligtas ka dito, okay? Joaquim, anak, makinig ka kay Yaya, ha? Dito ka lang sa loob ng bahay. Huwag kang lalabas kahit may kumatok. Kami lang ni Mami at Yaya ang pagbubuksan mo. Naiintindihan mo ba? Yes, Daddy. Maya-maya ay dumating naman si Stella at nagulat siya nang makita ang sitwasyon. Napataas ang kilay ng ginang at gulat na nagsalita. What's going on here? Bakit parang takot na takot kayo? Ikaw pala yan, sweetheart. Hindi mo pa ba alam ang kumakalat na balita sa baryo natin? Balita? About what? May mga nawawalang bata sa baryo. At may natagpuan din silang bata na wala ng laman loob. May aswang na umaaligid sa baryo natin. Mawalang galang na po, sir. Pero bakit hindi po natin puntahan para makonfirm po natin na totoo ang balitang yan? Nagbibigay po kasi yan ng matinding alalahanin sa inyo. Tama ka dyan, Emilia. Sweetheart, dito lang kayo ni Joaquim, okay? I just need to confirm the news for our protection. Sir, sasama po ako sa inyo. Sige, Emilia, let's go. But sweetheart, ako ang asawa mo. I should be the one to come with you. Stella, mas safe kayo ni Joaquim dito. Saglit lang kami. Walang nagawa si Stella kundi ang sumunod sa sinabi ng asawa. Dali-dali namang lumabas ng bahay at sumakay ng kotse sina Marcelo at Emilia. Kabado si Emilia habang iniisip ang makikita niya. Habang binabaybay nilang makipot na daan patungong sentro ng baryo, unti-unting dumarami ang mga taong nakatayo sa tabi ng daan. Napansin ni Emilia ang kilabot sa mukha ng bawat tao at lalo niyang naramdaman ang malamig na hangin na tila bumulong ng babala. Parang dito na. Tignan mo, ang dami ng tao. Opo, sir. Mukhang may nakita nga sila. Mali sana ang balita. Kung totoo man ito, nasa panganib ang baryo ng Santa Rosa. Kailangan na nating lumipat ang bahay agad. Sana nga po mali ang bali-balita na aswang ang gumawa. Tignan natin, Emilia. Halika, lapitan natin. Sige po, sir. Huminto ang sasakyan malapit sa kinaroroonan ng kumpul na mga tao. Bumaba agad si Marcelo at sumunod naman si Emilia. Sabay silang naglakad papalapit sa mga tao. Hinawi ni Emilia ang mga tao para makadaan siya papunta sa harapan. Pagkalapit ay nakita niya ang lalaking umiiyak habang yakap ang isang babaeng halos panawan na ng ulirat. Nakita rin niya ang nakahandusay na bangkay ng isang batang lalaki. May malaking sugat sa tiyan
at wala ng laman loob. Diyos ko. Walang awa ang gumawa nito sa bata. Hindi makatao ang ginawa sa kanya. Mga demonyo! Nandito na sila. Ha? Anong ibig mo sabihin? Sinong sila? Umuwi na po tayo, sir. Emilia, may alam ka ba? Wala po pero tama po kayo. Nasa panganib na ngayon ang baryo. Tara na, mabuti pa nga umuwi na tayo, Emilia. Agad silang pumasok sa kotse at umuwi ng bahay. Pagkarating nila ay agad na hinanap ang mag-ina. So anong balita? Anong balita, sweetheart? Totoo nga ang balita, Stella. Kailangan na nating lumipat agad ng bahay sa lalong madaling panahon. May nakita ba kayo? Sigurado ba kayo dyan? Opo, madam. Nakita po namin ang katawan ng batang lalaki na wala ng laman loob. Oh my God! Ano ba nangyayari sa baryo natin? Baka may mga aswang na naglipa na. Calm down, Stella. Basta sa ngayon, kailangan na nating maghanap ng malilipatan. I want to protect you and our son. Pero paano ang negosyo natin, Marcelo? Kung lilipat tayo, nandito ang kabuhayan natin. How can we survive? Sir, madam, baka po pwedeng kumalma muna kayo kasi natatakot po si Joaquim. Mas lalo po siyang matatakot kung pag-uusapan po ninyo ang bagay na yan sa harapan niya. I'm sorry. Mag-uusap lang kami ng mami mo, anak, ha? Si Yaya Emilia na muna ang bahala sa'yo. Let's go, sweetheart. Pag-usapan muna natin ang bagay na yan dun sa kwarto natin. Naiwan si Emilia sa kwarto kasama si Joaquim. Nakita niya ang takot sa mga mata ng bata, kaya agad niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Shh, okay lang, Joaquim. Huwag ka matakot. Nandito si Yaya. Walang makakapasok dito. Hindi ka pababayaan ni Yaya, ha? Yaya, ano po ba ang aswang? Monster po ba yun? Oo, pero tulad ng sinabi ko, hindi lahat ng mga monster masasama. Tsaka, hindi mo na kailangang isipin yan, Joaquim. Basta ang importante, ligtas ka at hindi ka nila masasaktan habang nandito ako, okay? Okay po. Stay with me here, please, Yaya. Nandito lang ako, Joaquim. Huwag kang matakot. Niyakap ni Joaquim si Emilia na mahigpit. Ngunit sa kabila ng mga salitang pampalubag loob, ramdam ni Emilia ang bigat ng kaba sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang tahimik ang buong bahay, isang malakas na hangin ang biglang humampa sa nakabukas na bintana ng kwarto ni Joaquim. Nagising naman si Emilia habang nakahiga siya sa sofa malapit sa kama ng bata. Joaquim! Yaya, help! May monster! Ano? Aswang? Hoy! Bitiwan mo siya! Ibalik mo ang alaga ko! Pasensyahan na lang tayo. Kapag nakuha ko na, syempre akin na. Kasalanan mo kasi hindi ka nagsara ng bintana. Erwana! Erwana! Pakawalan mo si Joaquim! Habulin mo ko, Emilia. Mamamatay ang batang ito sa kamay ko. Bitiwan mo siya! Erwana, hindi mo siya madadala! Nandyan ako, Joaquim! Nandyan ako! Ililigtas kita! Hindi mo siya makukuha, taksil ka. Mamamatay ka muna bago mo makuha ang batang ito. Dali-daling nagpalit anyo si Emilia bilang aswang na segben at hinabol ang manananggal na si Erwana. Pero mataas ang lipad nito at mabilis na nakalayo. Tumalo ng mataas si Emilia para hablutin ang manananggal. Pero isang hampas lang ng pakpak sa kanya ay tumilapon siya at bumagsak ng malakas sa lupa. Dahil sa ingay at sabayan pa ng tahulan ng mga asong alaga ng mag-asawa, agad nagising at lumabas sina Marcelo at Stella. Nadat na nilang duguan si Emilia sa bakuran dahil sa mga sugat sa katawan at halos hindi maitayo ang sarili. Ano yan? Diyos ko, Marcelo! Aswang yan! Putya, pumasok ka sa loob, Stella! Tignan mo si Joaquim! Ako na rito! Marcelo, huwag kang basta susugod! Baka hindi mo kaya yan! Lintik kang halimaw ka! Lumapit ka! Papatayin kita! Huwag po, sir. Huwag niyo po akong saktan. Ako po ito, si Emilia. Emilia? Sir Marcelo, pakiusap. Huwag niyo po akong papatayin. Ikaw ang aswang? Ikaw ang sumasalakay sa baryo? Opo, aswang ako. Pero hindi ako nananakit ng tao, sir.
Hindi ako ang aswang na kumukuha ng bata. Hindi ko kayang manakit ng tao, sir. Hindi akong sumasalakay sa baryo. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Niloko mo kami. Nilinlang mo ko. Lahat kayo pare-pareho. Sir Marcelo, pakiusap po. Kailangan ko pa pong mailigtas si Joaquim. Nakuha siya ni Erwana, ang pinuno namin mga manananggal. Kung papatayin niyo ko ngayon, mapapahamak po ang anak ninyo. Marcelo, wala si Joaquim, nawawala siya. Ano? Nasa si Joaquim? Saan dinala ng aswang ang anak ko, Emilia? Hayaan niyo po akong mabuhay, sir. Halimaw man ako sa paningin niyo. Mahal na mahal ko po ang alaga ko. Ako lang ang makakapasok sa kuta ni Erwana. Ako lang ang nakakaalam kung saan dadali ni Erwana si Joaquim. Pakiusap, Sir Marcelo. Tutulungan ko po kayong mailigtas siya. Nabigla si Marcelo. Ang galit sa kanyang mata ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Dahan-dahang ibinaba ang kutsilyo na kinuha pa niya sa kusina. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay para kumuha ng tuwalya para matakpan ang katawan ni Emilia. Dahil nakahubad na siya nang bumalik sa anyong tao. Halika na, Emilia. Sa loob na natin pag-usapan ang tungkol sa sinasabi mo. Opo, sir. Salamat po. Aray! Bakit? Ano nangyari? Hindi ka makalakad? Medyo napilay lang po ako dahil sa pagkakabagsak kanina. Bubuhatin na kita. Naku, wag na po, sir. Hindi ka makakapasok sa loob kapag hindi kita binuhat. Marcelo, ano yan? Bakit mo siya buhat-buhat? Sino yung babaeng yan at kailangan pang buhatin? At bakit walang saplot yan, ha? Si Emilia, sweetheart. Napilayan siya sa pagkakabagsak niya. Wala rin siyang damit kasi bumalik na siya sa anyong tao. Ano bang sinasabi mo? Isa siyang aswang, Stella. Si Emilia? Siya ang aswang? Sinasabi ko na nga ba may kakaiba sa babaeng yan? Kumalma ka, Stella. Bakit hindi mo siya pinatay? Bakit mo siya binuhat papasok sa bahay kung aswang siya? Dapat pinatay mo na yan, Marcelo! Hindi pwede, Stella. Kailangan natin siyang gamutin. Bitawan mo siya! Ako lang tatapos sa babaeng yan! Stella! Hindi siyang kumuha kay Joaquim! At maniniwala ka na lang basta-basta? Aswang yan! Isa siya sa kanila! Sinadya niyang pumasok bilang yaya ng anak natin para kunin ang bata! Pahirapan mo siya at paaminin kung saan nila dinala si Joaquim! Alam kong mahirap paniwalaan pero sa tingin ko, mabait si Emilia. Hindi siya tulad ng iba. Hindi niya kayang manakit ng tao. Mabait? Marcelo, aswang yan! Naririnig mo ba ang sarili mo? Wala na tayong oras para magtalo. Si Emilia lang ang nakakaalam kung nasaan si Joaquim. Kung papatay natin siya, hindi na natin maililigtas ang anak natin. Alam ko po mahirap akong paniwalaan lalo na't tinago ko ang pagkatao ko. Pero kahit para na lang po kay Joaquim, hayaan niyo po akong mabuhay ngayon. Kapag niloko mo kami, ako mismo ang papatay sa'yo. Kumuha ka ng bandage sa kwarto natin, Stella. Kailangan nating gamutin muna ang sugat niya. Hindi na po. Kaya ko naman pong gamutin ang sarili ko. Babalik na po ako sa kwarto. Ako na pong bahala. Huwag mo kaming utuing, babae ka. Tatakas ka lang. Hindi po ako tatakas, madam. Kailangan kong pagalingin ang sarili ko dahil ililigtas ko pa si Joaquim. Sige na, Emilia. Kung kaya mong pagalingin ng mag-isa ang mga sugat mo, gawin mo na agad. Opo, sir. At naniniwala ka naman sa kasinungalingan niyan, Marcelo? Tumahimik ka muna, Stella. Buhay ni Joaquim ang nakasalalay dito. Kung wala si Emilia, paano natin mahahanap ang anak natin? Eh paano kung tumakas siya? Wala siyang dadaanan, Stella. Hintayin natin siya sa labas ng pintuan ng kwarto niya. Wala namang bintana doon para daanan niya sa pagtakas. Hindi po ako tatakas. Maniwala po kayo. Hindi ako maniniwala sa'yo hanggat hindi na ibabalik ang anak ko. Kapag hindi mo siya nakuha, papatayin kita. Hindi ako dapat nagtiwala sa iyong babae ka. Halimaw ka! Pumunta si Emilia sa silid niya at nagsagawa ng ritual. Nagsindi siya ng mga kandilang itim at saka umusal ng orasyon. Pagkatapos niyang pahira ng langis ang kanyang mga sugat at pinatakan niya ito ng luha ng kandila, tiniis niya ang sakit hanggang sa unti-unting natuyo ang mga sugat niya sa katawan. Matapos ang ilang minuto, lumabas na siya ng silid. Wala siyang balak sayangin na oras.
dahil alam niyang maiksi ang pasensya ni Erwana lalo na sa mga bata. Kaya ko na po. Wala na po akong oras para manatili dito. Kailangan ko nang mailigtas si Joaquim. Aalis na po ako. Sandali, Emilia. Sasama ako sa'yo. Huwag na po, sir. Mapapahamak lang po kayo. Kaya ko pong mag-isa. May magagawa ako, Emilia. Matutulungan kita. Sir, malakas na uri ng aswang si Erwana. Mula po siya sa lahi ng mga Segben at manananggal. Delikado po kapag sumama kayo. Baka pati kayo mapahamak. Kilalang-kilala ko si Erwana, Emilia. Kilalang-kilala ko siya. Ha? Kilala niyo po siya? Kilala mo siya, Marcelo? Paano mo nasabi yan? Dati ko siyang kasintahan. Alam ko ang kahinaan niya. Anong sinabi mo? Kasintahan? Dati mong kasintahan ang aswang na yon? Nagbibiro ka ba, Marcelo? Isang aswang? Naging kasintahan mo? Kaya pala gano'n na lang ang pag-aalala mo kay Emilia. Malapit ka pala sa mga halimaw. Totoo po ba yan, sir? Oo, totoong sinasabi ko. Alam ko kung gaano ko kamahal ni Erwana at naniniwala akong magagamit ko ito bilang kahinaan niya. Mababawi ko sa kanya si Joaquim. Marcelo, huwag mong sabihin... Wala nang oras, Stella. Ang anak natin ang nasa panganib. Dito ka na lang. Hintayin mo ang pagbabalik namin. Kami ni Emilia. Kami ang haharap kay Erwana. Hindi ako papayag na pati ikaw ay mapahamak pa. Hindi ko maintindihan, Marcelo. Saan kayo pupunta? Si Erwana, naging kabit mo ba siya? Bakit mo sinasabing naging kasintahan mo siya? Stella, wala na akong panahon para magpaliwanag. Basta ikaw lang ang mahal ko. Kayo ng anak ko. Hintayin mo ang pagbabalik ko rito. Bago umalis ay kumuha ng bawang, asin at sili si Marcelo para gamitin laban kay Erwana. Sumakay sila sa kotse at inihinto ito sa gilid ng gubat. Nilakad na lang nila ni Emilia ang papunta sa kuta ng mga aswang. Tumagal din ng halos 2 oras ang kanilang paglalakad bago marating ang lugar ng mga aswang. Naabutan nila ang mga kubo na may siga na nagliliyab ang malakas na apoy. Nakita nila si Joaquim na nakatali sa isang upuang gawa sa kawayan at tinatakot pa ni Erwana. Erwana, pakawalan mo si Joaquim! Emilia, akala ko ba tinalikuran mo na ang lahi mo? Bakit ka pa bumalik sa teritoryo ko? Para ano? Para sa bata na ito? Pakawalan mo si Joaquim! Pakawalan mo siya! Sino ka para utusan ako? Isa ka lang namang mula sa mahinang lahi ng aswang. Isa kang taksil! Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo ang bata. Ako na lang ang patayin mo. Ako na lang, Erwana! Hindi mo ako madadaan sa pakiusap mo. Inaasahan ko talaga ang iyong pagdating. Pero hindi para iligtas ang batang ito, kundi para mamatay ka sa kamay ko. Matagal kitang hinanap tapos nag-aalaga ka lang pala ng walang kweltang batang iyakin? Hindi ka magtatagumpay, Erwana. Mauuna ka muna bago ako. Talaga? Mga kasama, patayin siya! Sumugod ang 3 aswang na Segben kay Emilia. Kaagad namang nagpalit-anyo si Emilia para lumaban. Sinalubong niya ang unang aswang. Sinunggaban niya ito sa leeg, binali ito at tinapon ang katawan nito sa apoy. Ang ikalawang aswang naman ay lumipad at umatake mula sa ere. Pero hinawakan niya ang pakpak nito at hinila, inikot tsaka marahas na inihagis. Ang huling aswang ay tumalon mula sa likuran at halos tamaan siya sa pag-atake nito. Pero nakailag siya ng mabilis. Tumaas ang balahibo sa kanyang likod. Nagliwanag ang matutulis na pangil ni Emilia at kinagat ang leeg ng kalaban hanggang sa maputol ito. Pero dahil napagod kaagad si Emilia, ay humihingal siyang napaupo sa lupa. Kita mo? Nangihina ka na, Emilia. Isa kang mahinang uri ng aswang. Ang katulad mong walang layunin ay madaling pabagsakin. Ikaw ang mahina, Erwana. Hindi mo kayang kontrolin ang dugong nananalaytay sa'yo. Hindi mo kayang tiisin ang gutom. Yan ang totoong kahinaan, Erwana. Hindi ako mahina. Nabuhay tayo bilang aswang kaya dapat lang na pumatay tayo ng tao para mabuhay. Samantalang ikaw, pinipilit maging isang inosente
tinalikuran ang pagiging aswang para maging tao. Isa kang taksil sa lahi mo, Emilia. Hangal ka! Bakit ikaw? Hindi ka ba naging taksil, Erwana? Di ba inagaw mo lang din naman ang pagiging isang pinuno sa tatay ko? Nilason mo ang utak ng mga kalahi natin para ikaw ang sundin nila. Para ikaw ang maging pinuno nila. Pero ang totoo, mga agaw ka! Traitor ka! Taksil! Hindi yan totoo. Mahinang mga nilalang ang mga magulang mo kaya magsama-sama kayo. Papatayin kita! Erwana! Marcelo, ikaw ba yan? Nagbalik ka? Tama na, Erwana! Tama na! Bakit? Kilala mo ba ang babaeng ito? Si Joaquim, anak ko siya. Pakawalan mo ang anak ko, Erwana. Maawa ka sa bata. Anak mong batang ito? Oo, Erwana. Nakikiusap ako sa'yo. Kilala kita at alam kong hindi mo ko kayang saktan. Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo si Joaquim. Ano ako, tanga? Bakit ko pakakawalan ng bunga ng pagmamahal mo sa ibang babae? Erwana, maniwala ka man o sa hindi. Hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin ang mahal ko. Mahal? Mahal mo pa rin ako? Oo, Erwana. Hayaan mo kung patunayan sa'yo na pwede tayong magsimula ulit. Kung pakakawalan mo at tatanggapin ang anak ko. Sa bawat salitang binibitiwan ni Marcelo, alam ni Emilia ang tunay nitong layunin. Hindi makikipagbalikan kay Erwana si Marcelo, kundi para bitagin ito sa sarili nitong kahinaan. At sa likod ng lambing ni Marcelo, nakatago ang lihim na plano. Gamitin ang puso ni Erwana laban sa kanya. Marcelo, bakit mo sinasabi yan? Mahal mo pa rin ako? Paano ang ina ng batang yan? Oo, Erwana. Ikaw pa rin ang mahal ko. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko. Ayoko nang mawala ka sa akin ulit. Hindi na ako aalis pa ulit sa tabi mo. Hindi mo alam kung gaano ko hinintay to. Marcelo! Ako din, Erwana. Matagal ko nang hinihintay na makita kang muli. Hindi mo na ako iiwan ulit? Oo, mahal ko. Tulad ng sinabi ko, mananatili na ako lagi sa tabi mo. Hindi napansin ni Erwana na sa bawat haplos ni Marcelo sa kanya ay idinidikit ng lalaki ang dinikdik na bawang at sili sa balat ng aswang. Unti-unti, nagsimulang manginig ang katawan ni Erwana at umatungal ng malakas. Matapos maramdamang nalalapnos ang balat niya, agad namang sumugod si Emilia at isinaksak ang patalim sa likod ni Erwana. Ah! Ano to? Marcelo, anong ginawa mo? Patawad, Erwana. Alam kong ito lang ang paraan para matigil lang ang kasamaan mo. Taksil! Sinungaling ka! Nilinlang mo ako! Ah! Tara na, sir. Kunin na natin si Joaquim bago pa tayo maabutan ng iba pang aswang. Pagkatapos iligtas ang bata ay dali-dali silang umuwi. Alam ni Emilia na hindi na rin sila hahabulin ng mga aswang dahil sumisikat na ang araw. Nang makarating na sila sa bahay ay agad naman silang pinagbuksan ni Stella. Nanlaki ang mga mata ni Stella nang makita si Joaquim na buhat ni Marcelo at walang malay. What happened to Joaquim? Magiging okay din po siya. Kukuha po ako ng basang tuwalya para mapunasan ang buong katawan niya. Anak, please, wake up. Nandito ka na sa bahay natin. Nandito na si Daddy at Mommy. I'm sorry, Joaquim. Huwag po kayo mag-alala. Magiging okay din po ang anak niyo. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Daddy! Joaquim, anak, are you okay? Mommy and Daddy are here. Joaquim, baby boy, are you okay? Kailangan natin siyang ipatingin sa doktor. I will call Dr. Tolentino. Okay, sweetheart. Emilia, magdala ka ng ilang gamit ni Joaquim. Dadalhin natin siya sa doktor. Sige po, madam. Aray! Oh my God! May sugat ka pala. Come, let me help you. Wala po ito, madam. Please lang po ito. No, kailangan natin niyang ipagamot pagkarating natin sa ospital. Maraming salamat po sa concern niyo, madam. Of course, you saved my son. You deserve to be loved and treated well, Emilia. You are part of our family now. Pasensya ka na sa inaasal ko kanina. Ayos lang po yun, madam.
Naiintindihan ko naman po. Agad nilang dinala ang bata sa doktor nitong naka-duty sa ospital. Kaya doon na sila dumiretso. Pagdating sa ospital ay naghihintay na sa kanila si Dr. Tolentino. Agad nitong nilapitan si Joaquim para tingnan. Nagtatanong ang doktor kung anong nangyari habang sinusuri ang bata. Hindi sila makasagot dahil hindi nila alam kung paano ipaliliwanag sa doktora nangyari. Sinabi na lang ni Marcelo na natakot ang bata dahil may trauma sa mga monster na pinanonood nito sa TV. Dahil doon, sinabihan sila ng doktor na kailangang mag-undergo ng play therapy si Joaquim na sinang-ayuna naman ng mag-asawa. Oh my God! Ang bata-bata pa ng anak natin. Bakit kailangan niyang makaranas ng ganito? Magiging okay din si Joaquim, sweetheart. Magiging okay din ang lahat. Kailangan na nating lumipat ng bahay, Marcelo. Hanggat nandito tayo sa baryo, hindi ako magiging panatag. Alam kong hindi tayo tatantanan ng mga aswang. Baka balikan pa nila si Joaquim. Mas mabuti nga po na makahanap na kayo ng malilipatan dahil alam kong hindi tayo tatantanan ng mga grupo ni Erwana. Yaya? Joaquim, nakakapagsalita ka na? What happened, Yaya? Anak, wala ka bang naaalala? About what, Daddy? Wala, anak. Ang importante ngayon, okay ka na. Naging magaan ang loob ng mag-asawa nang makitang nagiging maayos na si Joaquim. Nagpaalam naman si Emilia na magbabanyo lang, pero ang totoo'y kailangan lang niyang makahinga sa bigat ng nangyayari. Nang medyo gumaan-gaan na ang loob niya, bumalik na rin siya agad sa kinaroroonan ng mag-asawa at ng alagang si Joaquim. Emilia, are you okay? Opo, okay naman po. Okay lang ako. Emilia, may I ask you something? Ano po yun, Madam? Dahil nasa poder ka namin, gusto kong malaman ang tungkol sa'yo. Hindi ko nga pala natanong ang background mo. Where's your family? Ang nanay ko po ay patay na. Hanggang ngayon, inahanap ko pa rin ang tatay ko. Ilang taon na ang nakalipas simula nang iniwan niya ang mundo namin dahil lang kay Erwana. Sinakop na ni Erwana ang buong tribo at doon na nagsimula ang kasamaan niya. Kung dati ay pinili namin mga sigbe na hayop lamang ang kinakain, ngayon ay uhaw na lagi sa dugo at laman ng tao dahil yun ang ipinamulat ni Erwana sa kanila. So, does it mean na nakakatakam pa rin sa iyong dugo ng tao? Sa akin? Sa amin ang pamilya ko? Ang totoo po ay oo. Pero hindi po kaya ng konsensya ko na pumatay ng inosente para lang sa sarili kong gutom. Mas pipiliin ko na lang pong kumain ng hayop kahit manatili lamang akong isang mahinang aswang. Hindi ka mahina, Emilia. Saksi ako sa pakikipaglaban mo. Hindi natin maililigtas si Joaquim kung mahina ka. Pwede kitang tulungan na hanapin ang tatay mo, Emilia. Pulis ang kapatid ko at marami rin siyang koneksyon. Ibigay mo lang ang buong pangalan ng tatay mo at iba pang impormasyon. Talaga po, Madam? Oo, nakita ko naman na mabuti kang nilalang. Kasi kung masama ka, hindi na makakabalik si Joaquim sa amin. Salamat po, Madam. Ilang linggo ang lumipas, sinabi ni Estela na tumawag ang kanyang kapatid para sabihing alam na nito kung nasaan ang taong ipinapahanap sa kanya. Pagkasabi kay Emilia ng balita ay agad silang umalis. Habang nasa loob sila ng kotse, ay tahimik si Emilia habang iniisip kung makikita ba talaga niya ang kanyang ama na matagal na panahon nang nawalay sa kanya. Ilang sandali pa'y nakarating na sila sa address na ibinigay ng kapatid ni Estela. Inihinto ni Stella ang sasakyan sa tapat ng isang makitid na eskinita. Bumaba sila ng kotse at dahan-dahang naglakad papasok doon. Sigurado po ba kayo dito, Madam? Sigurado ako, Emilia. Trust me. Sana nga po, makita ko na po siya ulit. Dito ang daan. Halika. May isang maliit na bahay dun sa dulo. Yun ang sabi ng kapatid ko. Pinakadulong bahay daw. Ayun, natatanaw ko na. Parang wala po yatang tao. Meron yan. Wait. Tao po! Tao po! Bumukas naman ang pinto ng bahay at bumungad sa kanila ang isang lalaki.
Nanlaki ang mata ni Emilia nang makilalang ito ang pinsan niyang si Nonoy. Isang segben din ito pero hindi niya na sinabi sa kanyang amo para hindi matakot. Nagulat ang kanyang pinsan nang makita siya at yumakap kaagad. Pinapasok sila sa bahay at labis namang nagulat si Emilia nang makita niya ang matandang lalaking nakaratay sa kama. Payat na at medyo maputla. Tay, ikaw ba yan? Emilia, anak. Ako nga po ito'y tay. Ano nangyari sa inyo? Bakit ang payat-payat nyo na at ang putla nyo pa? May sakit ako at hindi na ako makalakad mula nang isinumpa ako ni Erwana. Sumpa? Anong sumpa, tay? Anong ginawa niya sa inyo? Isinumpa niya akong hindi na makalakad. Nagpapasalamat ako sa ating bathala dahil nakita pa kita ulit. Walang hiya siya. Demonyo siya, tay. Huwag mo po sabihin yan. Hinanap kita para makasama ka ulit. Gusto ko pang makasama ka ng matagal, tay. Baka po may iba pang paraan para maalis ang sumpa. Maaalis lang ito kapag namatay ang may gawa nito. Si Erwana. Dapat ay mamatay siya. Kung ganon, papatayin ko po siya. Umuwi na tayo, Emilia. Hindi ako mapakali. Parang may hindi magandang nangyayari sa bahay. Ha? Kumalma po kayo, madam. Tay, kailangan na naming umalis. Babalikan po kita rito. Tara na, Emilia. Wala na tayong oras. Diyos ko, ang mag-ama ko. Huwag naman sana. Mabilis na pinatakbo ni Stella ang kotse hanggang sa makarating na sila sa bahay. Pagka-uwi ay wala na silang naabutan kundi ang mga basag na mga gamit at magulong bahay. Sobrang gulo din ang kwarto ni Joaquim. Humagulgol naman si Stella sa pag-iyak at nagmakaawa kay Emilia na sundan ng mga aswang na kumuha sa mag-ama niya. Emilia, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo mag-ama ko. Nakikiusap ako sa iyo. Ako na pong bahala, madam. Dito lang po kayo. Pangako, iuuwi ko po sila ng buhay. Pagbabayaran ni Erwana ang ginawa niya sa tatay ko. Agad na umalis si Emilia at nagpalit anyo ito bilang segben. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kagubatan kung saan naroroon ang teritoryo ng mga aswang. Nang makarating ay nanlaki ang mga mata niya nang makita si Erwana habang nakaluhod naman si Marcelo sa harapan nito at nagmamakaawa. Duguan si Marcelo at kitang-kita naman ang galit sa mukha ni Erwana. Ang kanyang demonyong tawa ay rinig na rinig sa buong kagubatan. Erwana, maawa ka sa anak ko. Pakawala mo na si Joaquim. Ako na lang ang patayin mo. Ako na lang ang pahirapan mo. Naawa ka ba sa akin nung niloko mo ko? Nung nilinlang mo ko, Marcelo? Ginamit mo ang pagmamahal ko sa'yo para patayin ako. Wala ka na ba talagang pagmamahal sa akin, Marcelo? Pero dahil mahusay akong magritual, nagawa kong pagalingin at iligtas ang aking sarili sa kamatayan. Ngayon, ipatitikim ko sa'yo ang galit ko at hindi na ako maaawa. Paano ko mamahalin ang isang demonyong kagaya mo? Paano kita mamahalin kung ganitong ginagawa mo sa amin ng anak ko? Huwag ka mag-alala, Marcelo. May sorpresa akong inihanda para sa'yo. Sorpresa? Pakakawalan ko ang anak mo kung pakakasalan mo ko sa gabing ito at magiging kalahi namin kayo. Magiging isang masayang pamilya tayo. Huwag ka makinig sa kanya, Sir Marcelo. Emilia? Nandito ako para iligtas kayo at para patayin ang babaeng yan. Walang iya ka, Erwana. Buong akala ko'y patay ka na dahil sa ginawa kong pagsaksak sa'yo. Pero sadyang masamang damo ka nga talaga. Sobra-sobra ng ginawa mo sa mga taong mahal ko. Unang-una kay tatay, pangalawa sila. Ako ang harapin mo. Tayo magtutuos. Aba, ang lakas naman ng loob mong hamunin ako. Kahit kailan talaga'y pakialamera ka.
Pero sige, pagbibigyan kita. Isa laban sa isa. Walang makikialam! Mabilis na sumugod si Erwana. Isang iglap lang, nasa ere na siya at ang pakpak niya ay humahampas sa hangin. Lumusob siya na parang kidlat sa bilis. At bago pa makagalaw si Emilia, tumama agad ang buntot ni Erwana sa kanyang dibdib. Tumilapon si Emilia at bumagsak sa isang puno. Mabilis na bumangon si Emilia, pero bago pa makaatake ay muling sumugod si Erwana. Dire-diretsyong hinampas siya ng pakpak at pinagkakalmot ng matutulis na kuko. Hindi naman agad nakaiwas si Emilia, kaya napasigaw siya sa sakit. Tumawa ng malakas si Erwana dahil para sa kanya, isa lamang mahinang aswang si Emilia, katulad ng mga magulang niya. Katulad ka rin pala ng nanay mo. Mahinang aswang, mahinang nilalang. Naalala ko pa kung paano ko siya pinatay ng walang kalaban-laban. Anong sabi mo? Alam kong narinig mo ang sinabi ko. Ako ang pumatay sa nanay mo, Emilia. Pinatay ko siya ng walang kahirap-hirap at ang iyong pinakamamahal na ama ay aking isinumpa. Demonyo ka! Pagbabayaran mong ginawa mo sa mga magulang ko! Nag-alab sa galit si Emilia sa kanyang mga narinig mula kay Erwana. Hindi niya akalain na si Erwana din pala ang pumatay sa kanyang ina. Tumakbo siya ng mabilis at tinalon si Erwana. Buong puwersang sumugod at kinagat ng mariin ang babaeng kalaban. Hindi nakaporma si Erwana. Nasugatan siya sa pakpak, dahilan para maapektuhan ang kanyang paglipad. Nanghina ito at bumagsak sa lupa. Muling bumuelo si Emilia at tuluyang sinunggaban si Erwana. Sinakal niya sa leeg. Sinaksak niya ang dibdib nito ng paulit-ulit gamit ang matutulis na kuko. Sa kabilang banda, natakot at nanginig naman ang ibang aswang na kakampi ni Erwana nang makita kung gaano kalakas si Emilia kapag galit. Hindi tinigilan ni Emilia si Erwana hanggang sa tuluyan nitong mamatay. Dinukot pa niya ang puso nito para masiguro niyang hindi na mabubuhay ang aswang. Nang mapatay niya ang babae, ay nagbigay ng respeto kay Emilia ang ibang mga aswang na naroon. Yumukod ang mga ito kasabay ng malalakas nilang atungal. Nang tingnan ni Emilia mga ito, nakita niyang nag-alisa na mga aswang nakakampi ni Erwana. Dahan-dahan namang lumapit si Marcelo kay Emilia habang buhat si Joaquim na walang malay. Emilia, umuwi na tayo. Opo, sir. Huh? Sweetheart! Marcelo, aray ko. Ano nangyari, mahal ko? Bakit may sugat ka? Okay lang ako, sweetheart. Daplis lang ito. Sinugod ako ng isang aswang kanina. Mabuti na lang at may dala akong asin kaya sinabuyan ko siya ng marami. Binalak akong patayin pero hindi siya nagtagumpay. Kaya tumakas na lang ako at sumunod dito. Si Joaquim, kumusta ang anak natin? Kailangan ko kayong dalhin sa ospital. Wala pa ring malay si Joaquim. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po ang lahat ng ito. Emilia, wala kang dapat ihingi ng tawad. Sa ngayon, kailangan natin silang dalhin sa ospital upang maipagamot din ang sugat ni Stella. Sige po, sir. Ako na po ang aalalay kay Madam Stella. Pero may sugat ka rin, Emilia. Dapat ka ring magamot. Kaya ko pong pagalingin ang sugat ko, Madam. Pagdating nila sa ospital ay agad silang sinalubong ng mga nurse sa emergency room. Sinabi ni Marcelo na naaksidente sila habang nasa biyahe para hindi na masyadong ungkatin ng mga nurse at doktor ang nangyari. Maraming salamat sa lahat, Emilia. Kung hindi ka dumating baka patay na kami ni Joaquim ngayon. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo, sir. Tinanggap niyo pa rin po ako kahit nalaman niyo po ang tunay kong pagkatao. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Hanga ako sa iyo, Emilia. Hindi ka lang napakalakas na aswang. Isa kang mabuting nilalang. Ginagawa ko lang po kung ano ang tama, sir. Tungkol nga pala sa tatay mo. Nahanap niyo ba siya? Nakita niyo na ba siya? Opo,
At magpapaalam po sana ako sa inyo. Gusto ko pong balikan ng tatay ko. Nangako po ako sa kanya na babalikan ko siya. Oo naman, Emilia, walang problema. Alam kong matagal mo nang hinintay na makasama ang tatay mo. Basta bukas ang tahanan namin para sa'yo. At bukas ang aming mga kamay na tanggapin ka kahit anong oras. Babalik naman po agad ako. Iniisip ko rin po si Joaquim. Kailangan niya po na magbabantay sa kanya kapag nasa trabaho po kayo. Don't worry, Emilia. Napagpasyahan ko ng ibenta ang ibang negosyo namin at magsimula na lang sa maliit para makalipat na kami ng bahay sa ibang lugar at matutukan na namin ang anak namin. May sapat na ipon naman ako para sa amin. Naghangad lang siguro ako na mas malaki pa. Pero aanhin ko naman ang malaking pera kung mawawala naman sa amin si Joaquim. Masaya po kung marinig yan mula sa inyo, sir. Eto nga pala, Emilia. Maliit na halaga lang yan pero alam kong malaking tulong sa inyo yan ng tatay mo. Naku, salamat po talaga, sir. Malaking tulong po ito sa amin. Bago po sana ako umalis, gusto ko pong magpaalam kay Madam Stella, lalo na kay Joaquim. Hindi pa po kasi ako sigurado kung kailan ako makakabalik. Gusto ko po kasing alagaan muna si tatay hanggang sa gumaling po siya. Oo naman, kailangan mo talaga magpaalam sa kanila, lalo na kay Joaquim. Tiyak na hanapin ka ng bata. Tumango naman si Marcelo at ngumiti sa kanya. Pumasok sila sa isang silid na kinaroroonan ni Joaquim at nakaupo naman si Stella na nagbabantay sa bata. Ma'am, magpapaalam po sana ako sa inyo. Babalikan ko po ang tatay ko. Masaya ako para sa iyo, Emilia. Bago ka umalis, gusto ko sanang magpasalamat sa lahat at humingi na din ng tawad sa naging trato ko sa iyo nung una at pinagdudahan kita. Okay lang po yun, ma'am. Hindi naman po kita masisisi. Maraming salamat po sa lahat. Tutuloy na po ako. Hindi mo ba hihintayin na magising si Joaquim? Sabi ng doktor baka mamaya ay magising na rin siya. Huwag na lang po. Ayoko po kasing makita niya akong umalis. Baka mahirapan lang po kung iwanan siya. Sige, Emilia. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, babantayan ko na si Joaquim. Babawi ako sa lahat ng oras na wala ako sa tabi niya. Napangiti naman si Emilia sa sinabi ni Stella at niyakap nila ang isa't isa bago siya lumabas ng silid. Pagkalabas niya ng ospital, agad niyang pinuntahan ang bahay na tinutuluyan ng kanyang ama. Pagkarating sa lugar, ay ilang beses siyang kumatok ngunit walang nagbukas ng pinto sa kanya. Binuksan na lang niya ang pinto at diretsyong pumasok. Nadatnan niya ang isang segbe na kumakain ng hayop. Nagulat pa ang aswang nang makita siya at biglang nagpalit anyo bilang matandang lalaki. Emilia, nandito ka pala. Tay, nakakatayo na po kayo. Okay na po kayo? Hindi ko rin alam, anak. Nawala na ang sumpa na ipinataw sa akin ni Erwana. Kung ganun ay totoong ang kamatayan lang pala ni Erwana ang makakapag-alis ng sumpa. Patay na si Erwana. Pinatay ko po siya, tay. Nalaman ko na rin po ang totoo na siyang pumatay kay nanay. Inamin niya po sa akin. Nararapat lang po sa kanya yun. Hindi ako makapaniwalang natalo mo ang pinuno ng tribo natin. Napakalakas ni Erwana para matalo lamang ng isang ordinaryong aswang na kumakain lang ng laman loob ng hayop. Kumpara sa kanya na tuwing kabilugan ng buwan ay may batang inaalay upang lumakas pa. Kahit ako po hindi makapaniwala sa nangyari, siguro po mas matindi talagang pumatay ang galit. Pero isa lang po ang sigurado ngayon, hindi na ako mahina. Hindi ako mamamatay na mahina. Pero ipinangako ko sa sarili kong magiging isang mabuting nilalang kahit isa akong sigbin. Mabuting puso ang nagpanalo sa iyo, Emilia. Ipinagmamalaki kita, anak. Napatigil naman sila nang may ingay silang narinig at naamoy nila ang dugong aswang sa paligid nila. Agad na lumabas si Emilia at sumunod naman ang kanyang ama. Labis naman silang nagulat nang yumukod at lumuhod ang 6 na aswang sa kanila. Kinilala si Emilia bilang isang pinakamalakas na aswang pagkatapos nilang masaksihan ang pagpatay niya kay Erwana. Kinilala siya ng mga aswang
bilang kanilang bagong pinuno. Bilang isang bago niyong pinuno, mahigpit kong ipinagbabawal ang pananakit ng tao. Simula ngayon, tayo ay mamumuhay ng payapa sa ating teritoryo at iiwasang makapanakit ng kahit sinong tao sa lahat ng baryo. Hindi ang pagkain ng katawan ng tao ang nagpapalakas sa ating mga aswang, kundi ang puso. Ang puso na may malasakit, konsensya at marunong magmahal. Tay, masaya ako nakasama na kita ulit at magkasama nating pamumunuan ang ating lahi. Turuan natin silang gumawa ng mabuti at mamuhay ng payapa. Napangiti naman si Rodrigo sa sinabi ng anak at sumang-ayon naman ang mga aswang sa sinabi ni Emilia. Bumalik nga si Emilia kasama ang kanyang ama sa kanilang teritoryo, sa liblib na gubat. Pinamunuan niya ang grupo ng mga segben at manananggal, pati ang mga aswang na may magkahalong lahi ng dalawang uri ng aswang. Namuhay sila ng payapa na malayo sa mga tao. Kinakatay nila ang mga hayop sa kagubatan upang kanilang maging pagkain sa araw-araw. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maiwasan ni Emilia ang mangulila sa kanyang alaga na si Joaquim. Gusto niya itong makita ulit kahit sa huling pagkakataon upang mayakap ito at makapagpaalam. Isang gabi, habang nakaupo si Emilia at nakatingin sa mga bituin, napansin naman ni Rodrigo ang lalim ng pag-iisip niya. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak. May bumabagabag ba sa loob mo? Tay, pwede ba akong bumalik muli sa pamilyang yon? Bakit gusto mong bumalik doon? Yung babae na kasama ko, nanay siya ng batang inalagaan ko noong mga panahon na itinago ko ang tunay kong pagkatao. Napamahal na sa akin ng anak niya. Gusto kong makita ulit si Joaquim, tay. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, edi gawin mo. Bumalik ka ulit sa kanila pero mag-iingat ka, Emilia. Ayokong mapahama ka. Alam mo naman na halimaw ang tingin sa atin ng mga tao, di ba? Alam ko po, tay. Pangako, mag-iingat po ako. Niyakap ni Emilia ang kanyang ama bago umalis upang magtungo sa pamilya ni Marcelo. Hinanap niya ang mga ito at nang makarating siya sa tapat ng bagong bahay, ay sumilip siya sa bintana ng kwarto ni Joaquim. Nadatnan niyang natutulog ang bata at dahan-dahan naman siyang pumasok. Hinalikan niya ito sa noo at niyakap. Hindi naman niya mapigilang mapaluha habang pinagmamasdan ang inosenteng mukha ng bata. Emilia? Sir? Nagbalik ka? Sir, gusto ko lang pong makita ulit si Joaquim. Hindi mo rin natiis ang batang yan no? Putit, nahanap mo kami. Madali lang po, sir. Dahil natatandaan ko po ang amoy ninyo. Hindi ka namin makakalimutan, Emilia. Sana hindi pa itong huling pagkikita natin. Bukas ang aming mga kamay na tanggapin ka. Parti ka na rin ng aming pamilya. Gustuin ko man po na manatili sa inyo. Kailangan din po ako ng pamilya ko. Kailangan kong tulungan ng aking ama sa pamumuno ng aming lahi upang makapamuhay kami ng payapa malayo sa gulo. Namiss po kita ng sobra, Yaya. Saan po ba kayo nanggaling? Bakit po kayo biglang nawala? Namiss din kita ng sobra, Joaquim. Pero kailangan ni Yayang umalis ulit eh. What? No, Yaya. Please stay here. I'm sorry, baby boy. Nahanap ko ng tatay ko. At tulad mo, gusto ko rin siyang makasama. Pwede niyo naman po siya dalhin dito para happy family po tayo. Malaki naman po ang bahay eh. Kung ganun lang sana kadali ang sinasabi mo, Joaquim. Yaya? Joaquim, I'm sorry pero hindi talaga pwede. Sana maintindihan mo ko, okay? Mag-isa na naman ako. Wala na naman akong kalaro. I'm so lonely, Yaya. Nandiyan naman ang mami at daddy mo, Joaquim. Hindi na sila aalis sa tabi mo. Lagi ka nababantayan ng mami mo. Oo nga, anak. Napag-usapan na namin ng mami mo na
Hindi na siya aalis sa bahay. Siya na magbabantay at mag-aalaga sa'yo. Gusto naming bumawi sa mga pagkukulang namin sa'yo, anak. Hayaan mo sana kaming gawin yon. Talaga po, Daddy? Oo, anak. Promise yan ni Daddy. Yay! Thank you po, Daddy. I'm so very happy. Sir Joaquim, tutuloy na ako. Hinihintay na po ako ng tatay ko. Mag-iingat ka, Emilia. At maraming salamat sa lahat. Goodbye, Yaya. Mamimiss po kita ng sobra. Sana bisitahin mo po ako ulit. Tanging ngiti na lamang ang naging tugon ni Emilia sa sinabi ni Joaquim. Sobrang bigat sa dibdib niya ang iwanan ng batang itinuring na niyang anak. Ngunit kailangan niyang tanggapin na ang tulad niyang aswang ay hindi pwedeng manirahan sa mundo ng mga tao. Ang aswang at ang tao ay pwedeng magkaisa, ngunit hindi pwedeng magsama. Nagbalik siya sa kanilang teritoryo at sinalubong naman siya ng kanyang ama at niyakap nila ang isa't isa. Nagkausap ba kayo ulit? Masaya ka ba, anak? Akala ko hindi ako makakaramdam ng pagmamahal sa isang tao pero sobrang sakit po. Sobrang bigat po sa loob na mahiwalay kay Joaquim. Ganyan talaga ang buhay, anak. Ganyan din ang naramdaman ko nang iwan tayo ng iyong ina. Akala ko hindi na ako makakabangon pa. Pero alalahanin mo na lang ang mga masasayang alaala niyong dalawa. Sana lumaki siya ng maayos at mabuting bata. Sana sa paglaki niya, hindi niya makakalimutan na minsan sa buhay niya, may isang Yaya Emilia na nag-alaga at nagmahal sa kanya. Bilib ako sa iyo, anak. Sigurado ko na hindi kanya makakalimutan. Mananatili din siya sa puso't isipan ko, Tay. Mahal na mahal ko po si Joaquim. Kahit saglit lang kaming nagkasama. Sa paglipas ng panahon, naging payapa ang pamumuhay nila. Ngunit nanatili pa rin sa kanyang puso ang mga masasayang alaala kasama ang kanyang alaga. Paminsan-minsan ay dinadalaw niya si Joaquim, pero nagmamasid na lang siya mula sa malayo. Ayaw niyang malaman pa ng bata na isa siyang aswang, na minsan isang aswang ang kanyang naging yaya. Gusto niyang manatili sa isipan nito na may isa siyang yaya na mabait at maalaga. Wakas.